na magsanla actually. Nagtataka na sila bakit yung diamonds wala ng presyo sa pawn shop. Hindi na nila binibigay ng value, no? Wala ng appraisal value, wala na silang rate na ibibigay doon sa mga diamonds, no? Marami na akong nakalata ngayon kung bakit ganun. Ay dati, samantalang dati, no? Alam mo, dati nung sa pawn shop pa ako, natutuwa nga ako pag may mga puro diamonds sa pumapasok dahil matataas ang kuha namin noon. Pero ngayon lang, marami na halos lahat, no, na pawn shop, hindi na kumukuha na rin ng mga with diamonds na mga jewelry. Kung kukuha man sila sa isang diamond, katulad sa amin dito, one time nagsanla yung misis ko, nagsanla siya, no? Yung brilyante na yun, malaki yun, dahil halos isang kilatis yung brilyante na yun. Sa Maynila pa kami, tapos dito, gusto niyo isanla yung time na yun. Kasi nagtataka lang siya, hindi na pinipresyohan ng pawn shop. Tapos ang hindi lang maganda, binabawasan po yung timbang. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo, best, kung bakit ganun ang nangyari sa mga pawn shop. Na bakit hindi na sila nagpipresyo o nagbibigay ng o tumatanggap ng mga diamonds. So, ang tinatanggap lang nila puro gold lang. Ano. Ngayon, ang nangyari kasi, dahil po yan sa lab grown po. Lab grown ang dahilan kung bakit yung mga diamonds sa mga pawn shop, hindi na nila kinukuha. No? Kasi baka ikatwiran natin, pwede sabihin na iba, bakit hindi nila kinukuha yung mga diamonds, may mga tester naman. Alam niyo, best, yung mga tester na, lalong-lalo na yung mga tester ngayon na mabibili natin sa Shopee, yung Diamond Selector 2, no? Wala na yan. Kasi, kahit moissanite yan, tumutunog yan. Kahit yung mga birdstone, yung mga ibang precious stones na nakukuha, pag yan ang ginagamit mong pan-test, na may ano siya, nag-react na po na rin siya, no? Lalo na pag lab grown, no? So, hindi na siya katiwa-tiwala yung mga tester na gayon. Ganon, no? Yung mga lab grown kasi, kahit gamitan man natin yan ng yung mga bago at mamahaling klaseng diamond tester, alam ko nasa 100 plus yung mga ganong tester eh. Pero still, pag ginagamit mo siyang ganyan, yung lab grown tsaka diamond, ganoon din ang kalalabasan, sasabihin po din ng tester ay diamond. No? Pag moissanite, sasabihin na po ng tester ay moissanite. Kaya ganun ho, ang hindi naman kaya provide ng company or kung mag-provide mo sila ng ganung tester, still ang mag-register pa rin, ang lalabas pa rin pag tinetest yung lab grown at natural ay diamond, no? Kaya ho, yan ang naging rason kung bakit yung mga pawn shop hindi na kumukuha ng mga diamonds at hindi lang maganda, binabawasan pa nila yung timbang, no? At isa pang hindi maganda, yung mga appraisers, nilalagay pa nila na image stone. Biro mo, no, image stone nilagay, paano kung yung mangyari sa pawn shop? Mawala yung item mo. Na-hold up, ano mang nangyari na sunog. Hindi yung papalitan ng item mo, image stone lang, no? Ngayon, alam niyo, best, yung time na nasa pawn shop pa ako before ako nag-resign, kasi ako ng 2016. So, yung time na bago ako mag-resign kasi nasa 2013, 14, 15, magano po bago ako mag-resign. Nagtataka na rin akong time na yun. May mga pumapasok, lalo na yung 2016. 2015, 16, ganun po. May mga pumapasok sa akin na diamond na dati naman hindi ganun karaming pumapasok na pinaparimata pa. Haba, nag-imbestiga ako, nalaman ko. Yung mga lab grown, may mga lab grown na pala na lumalabas yung time na yun. Kaya pinaparimata po nila dahil bumabagsak na ang presyo ng lab grown ng time na yun. Kasi alam niyo, best,
Ayon dun sa pag-research ko, yung ah, lab grown kasi, na ano yan, na mga at year, late 2000, lumalabas na yan. Ano? Nung lumabas yung lab grown, yun yung ano sa mga hindi pa masyadong nakakalam sa lab grown, yun yung mga diamond na ah man-made, no? Man-made po yan. Tao ang gumawa niyan. No, bes? Kaya, yung bagong labas pa lang yung lab grown, halos kapantay ng natural ang presyo nila. Mahal din ang lab grown ng time na yun, no? Yung pagbagong labas yung mga lab grown. Kaso lang ho, ang nangyari, ang lab grown kasi, madali kasing gawin yun. Madaling gawin ang lab grown. Biro mo ayon sa pag-research ko, nasa 3 weeks hanggang siguro mga 10 weeks. Ganun po, no? Mabubuo na yung lab grown diamond. Best, no? Ang punto ko, yung time na ganun kabilis mag-produce, maggumawa ng lab grown, siyempre tataas yung supply. Tataas yung supply ng lab grown. Kaya ang kinalalabasan nung tumaas yung supply ng lab grown, bumabagsak naman ang presyo ng lab grown. No? Kaya nagiging mura. Mura na lang ang lab grown ngayon. No? Kaya yung time na bagong labas pa lang siya, halos kapareho, kakumpetensya ng natural, yung presyo niya. Pero ngayon ho, bumabagsak na ang presyo ng lab grown. Masyado ng malayo dun sa natural. Pero still ang presyo ng natural, mataas pa rin. Ang lab grown lang po tinutukoy ko na bumababa na ang presyo ng lab grown dahil po tumataas ang supply. Pag tumaas ang supply at mababa ang demand, syempre, nung kalalabasan, babagsak ang presyo. Bes, yun ang nagiging dahilan kung bakit yung mga pawn shop, hindi na sila kumukuha ng may mga brilyante. Dahil hindi na nila alam paano i-test o paano malaman kung lab grown or natural. Ano? Pero still, merong machine na pag pinapasok mo yung diamonds na yan, lalabas talaga sasabihin ng machine na lab grown, natural diamond. Pero machine po yun, best. Hindi siya katulad ng mga tester na isang dikit mo lang doon sa brilyante, sasabihin na kung ano yon, kung anong klaseng stone yon. Boa, yung mga sizzing, yung mga cubic zirconia, no? O di kaya moissanite, lalabas, moissanite, or zizing, you know? Pero yung labo na steel, sasabihin ng tester na yan, kahit mahal ang tester na yan, ay diamond. So, mahirap nga sa kalagayan ng mga pawn shop, pag tumatanggap sila ng gano'n, baka mapapasukan sila ng mga lab grown. Kasi yung time ko na nahalata ako ng mga 2015, ang dami na pumapasok sa akin. Yun na pala yung time na bumabagsak na ang presyo ng lab grown. Hindi katulad ng bagong labas ng lab grown, kakumpetensya siya ng natural diamond yung presyo niya. Pero nung tumatagal-tagal na ng ilang taon na din, yun nga, sa tumaas ang supply, bumabagsak na ako. Kaya pala, ang ginagawa nila, pinapasok nila ngayon sa mga pawn shop yung time na yun, ay kung kami, wala namang memo, wala namang sinabi sa taas na huwag kaming tumanggap ng gano'n, ganyan. Tsaka pangalawa po, wala naman kaming tester para malata namin ang natural tsaka lab grown. Ano ho? Kaya tuloy-tuloy pa rin ang tanggap ko. Kaso lang yung, siyempre, dahil kay Bistiga ko, nagtataka ako, doon ko na nalaman, may mga lab grown pa lang lumalabas. Doon ko nalaman na may lab grown diamond pala. Yes, no? Pero, kapag may mga diamonds na pwedeng magbenta sa inyo, na hindi may iwasan, may magbenta sa inyo na may diamonds, no? With diamonds.
Ang para safe po sa site ninyo, humingi kayo ng certificate. O di kaya dun kayo sa legit na store ng mga diamonds. May mga certificate din sila. So, yung certificate na yun ang nagsasabi kung lab grown, natural, o moissanite, ganun po. No? Pero kung sa tao-tao lang, kahit mura sa tingin nyo, dahil kung alam nyo yung presyo ng natural, huwag nyo nang bilhin. Dahil ho, baka lab grown ang mabili ninyo. Yun lang po, best. Yun ang nagiging dahilan kung bakit yung mga diamonds hindi na kinukuha sa mga pawn shop, best. Dahil sa dami ng lab grown na lumalabas at mura lang, best friend. Yun lang po. Maraming po salamat sa mga napadaan sa aking channel. Please subscribe po at like and share. Mayroon nga pala akong FB page. Please follow for more tips and guides. Bye-bye!